siya. Nag-i-issue ka. Forever eh. Alam mo, walang forever. Lagi mo tatandaan na walang forever, mga kaibigan. Ang forever ay nasa puso lang. Pero dahil simula na ng laban, ibibigay ko na sa inyo ang the ultimate OBB. Eh, walang OBB. Mahusay. Pinalitan nila. Dire Team Band. Kunyari dito, nagang. Ang ata Yun, meron pala. Hindi na nakalimutan. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Upos matipad ko, boss! Nakapas! Nako! Iris Dara! Maraming sisil! Double ramage, mga kaibigan! W2! Huli si Bo! Patay ka agad kung kumparan may Tiny Diaz! Double! Black hole! Pero yun nga lang may mech na! Radiant Team Band. O bakit? Tama naman ah. Hindi, right click mo yung ano. Dire Team Band. Yan. Meron na dyan. Dire Team Band. Eh, yun yung nakalagay. Hindi mo pinalitan eh. Ito, nasa ibabaw. Ito, refresh mo yan. Hoy, mahusay! Hey! Gumana na yung overlay natin. So this is it, Pansit. We are now live. At ito na ang ating second match para sa araw natin na to, mga kaibigan. Anong nangyari? What happened? Hindi hanggang yan. May sinend lang siya sa akin. Yan, kasi yung pamuha. Okay, mga kaibigan. So this is now Mineski versus Team Ice, Philippines versus Malaysia. For the first time in the history of Mineski Pro Gaming League, sila ang nasa home court advantage. Tignan natin. Gigabyte Mineski first two bands is Undying and Tinker, Leshrak and Chen naman ang band dito ng Team Ice. Pero Gigabyte Mineski going with their strength, going with the best hero of Cuckoo Martin. First pick, Queen of Pain. Pero pwedeng gumamit si Goat Jules. Yan, tanda mo, nandito si Goat Jules. Pinabati ko si Patrick Di Mapilis. Pinabati ko si Derek Rose daw. Pabati daw si Derek Rose. Sabi ni Pat Di Mapilis, Huwag niyo ako ipihin. Uy! Pinabati ko si Emerson, si Boss Emerson Solares Albo. Ang tropa pips natin. Radiant Team Pick. Ito, binabati ko si Boss Emer. Boss Enteng. Boss Enteng. Dapat tayo dyan. Nalo yung mga bata natin dyan, Der. Kahit pizza lang. Kahit pizza lang, padala mo dito, Boss Eric. Dapat tayo dyan. Joke. So, tingnan natin kung SF kagad ang pick dito for Team Ice. They go for an Earthshaker SF pick. Queen of Pain ang first pick ng Mineski, and they will go with the Space Cow Spirit Breaker as their second pick. So Mineski, they will look to engage early on the game and try to buy some time para dun sa main carry hero nila to farm yung mga core items na kailangan in order for them to take this game. At napanood na natin to kung di kayo nanonood ng mga huling coverage namin dito sa Mineski Pro Gaming League ng Classes Division. Effective na ginamit ng Gigabyte Mineski ang Spirit Breaker doon sa kanilang lineup. Tignan natin kung mapapagana nila to. Alam natin, Spirit Breaker is one of the effective ganking heroes, especially kung ang gagankin mo ay SF. Dahil alam naman, although malakas ang SF sa laning phase, madali ang kanyang farming mechanic, susceptible siya sa gank ng Spirit Breaker. At with Queen of Pain on the mid lane, enough na siguro yung gank coming in from the Spirit Breaker to take SF down ng multiple times dito. Ang magiging susi naman dito for Team Ice is kung paano nila i-rotate yung support nila or kung paano nila aalagaan yung mid lane nila dito, dahil the plan of Mineski here is to stall yung farming ng SF dito. And yan nga, tignan natin. So Viper is the third ban for Mineski. Zeus ang ban dito ng Team Ice. Ice baby. Ayan. Radiant Team Band. So tingnan natin, Beastmaster ang Beastmaster, ano ba yun? Beastmaster ang fourth ban dito
for your Gigabyte Mineski. Silipin natin kung ano yung magiging ibang mga band dito for Team Ice bago tayo pumasok sa second phase of picking natin. Again, you are watching the Mineski Pro Gaming League Southeast Asia Grand Finals. This is Duno from Mineski TV at nandito lang ako sa tabi-tabi at ako ang naatasan magbigay sa inyo ng punto per puntong aksyonan mga kaibigan para dito sa featured match natin. And again, the lineup for both teams, it's Jesse Bash on the helm of Gigabyte Mineski Owa, the longest Mineski player ever, followed by Gio and of course Jules, the GOAT. At syempre walang iba, Kuko Martin, kukumpleto sa 5 ng Mineski. For Team Ice, it's B-Boy, Paparazzi, Justin, Clay on the captain, at yung ituldok-tuldok JJT ang kukumpleto. Hindi ko alam to, hindi ako familiar dito sa Team Ice, pero malakas yan dahil nandito sila sa Grand Finals, kaya rock na ito. Walang dapat tanggalin. Huwag kayong bida-bida. Yung mga nagsasabi na dapat tanggalin, dapat si ano naglaro, buo kaya kay team nyo. Para masaya. Bati naman yung ginahasa ako sa recto. Salamat, sabi ni Azizanity. Natuwa ba siya? Ba't mo siya binati? Grabe ka naman, Jer. Huwag ganun. Hoy, yung sinaulong nagpapabati daw sa picture ni ano, hoy, huwag kang magpabati doon. Baliw. Ibati ko si Glenn Carrenosa ng Tondo. Nahanap mo ang hidden pabati wall ni Kuya Duno. Ba't mo nahanap yun? So, Gyrocopter ang bad dito for Team Ice. Tignan natin kung ano magiging third pick nila para sa laban natin na to. I like the lineup I like the heroes, yung mga naunang heroes for both teams dito. Medyo maganda ang mechanics. Tingnan natin kung paano nila gagamitin to. Skyrat Mage will be the third pick dito for Team Ice, so it will be an Earthshaker Skyrat Mage. That will be the probable duo ng support dito for Team Ice. Tignan natin kung ano ang magiging third pick ng Gigabyte Mineski dito. Wala pa yung main carry hero nila, pero sana wag talaga sila magma-Magnus. Mababad trip ako, promise, kung nag-Magnus sila dito. Best of 1 lang ang mga laban dito mga bro, kaya easy lang kayo. At may nagpapabati. Binabati ko si Catherine Torres Padua. Nagpapabati. Si Joel Mapagbalita. Duno, alam mo kung sino una mong babatiin. Joel. Joe Bacal is here. Si Joe Bacal daw. Binabati ko si Joe Bacal at saka si Paolo Lobaton. Ama ng mga tondo. Joaner Paolo Ramos Bonyon. Pabati naman po sa sarili ko, Poloyski. Binabati kita, Poloyski. Pabati Kuya Duno, matapat na taga-subaybay ng Mineski TV, si Sus Marigosyo. Pabati Kuya D, Jemago. Sige, sa harap binabati ko pala si Hara Purificacion, ang lalaking nakakulong sa katawan ng babae pero boses lalaki pa rin, si Hara. At ang kanyang boyfriend na si Allen, si Hara Bells. Binabati kita. At sa lahat mga nanonood at sumusuporta, maraming salamat. Sa mga haters, I don't care about you. Mineski going in for their third pick. This is a lion pick for Mineski, ang isa sa mga paboritong hero ng kabataang Pilipino, Leon Guerrero, ang magiging third pick dito. At maraming salamat pala kay Bloody Massacre, aka Calvin Kalangan pala, aka The Bloody Massacre, para sa ating mga overlay. At siya ang nagde-direct ng mga pangyayari sa Malaysia ngayon. At pinapasalamatan ko syempre ang mga sponsor ng Mineski Pro Gaming League, Gigabyte and Steel Series. Team Ice going in for a Centaur War Runner. So sangkatutak na disable. And Gigabyte Mineski, pinakita na nila ang kanilang magiging main carry hero in this particular game. It will be a Cancer Lancer, Phantom Lancer para sa Mineski, and I think it will be the GOAT, Jules Sanity, using etong Phantom Lancer na ito. Baratrum, syempre si Bash na yan, si Kuko, Queen of Pain, Lion, malamang si Owa yan, at si Gio ang gagamit ng 5 nilang hero dito. So easy breezy lang mga pare. Boss Duno, pabati December 24 pa to, sabi ni Darren, si Darren Balisi. Binabati kita nung December pa daw siya. Binati niya ako ng Merry Christmas, yun yung huling message sa akin, at ngayon nagpapabati na siya, naniningil ng Christmas. Binabati kita pare Pips.
Wala pa, hindi pa pupunta ng office to. Reserve time. Dadaan kami niya pagkatapos ng game. Hindi ako yan. Okay. Okay. Sige. Oo, start na yung MI tsaka... So, Broodmother ang magiging last ba ng Team Ice dito. At alam natin, hindi pipili ang Mineski ng Brood dito. Ang magiging offlane nila will be the Spirit Breaker. Ang pwede piliin ng Mineski at this particular time is another support hero na magko-complement sa kanilang Lion dito. At tignan natin kung sino ang pick. Ay! Alam ko na! Mineski will go for a Bounty Hunter pick! Bounty Hunter! Tignan mo sa MET man. Eto pare, Gondar pick to, Mineski. Go Gondar to. Ramdam ko to. Go Gondar to eh. Gondar na ito. Ano sabi niya? Abate, Master Duno, pogi mga tropa ko sa Tarlac. Okay, sige. Hoy, okay mag-away-away dyan mga tropa pips. Slardar ang last one na Mineski. Rogue Knight ang last pick dito ng Team Ice. Atay na to. Unlimited stun, unlimited rise. Silent stun. Baka gumalaw. Baka manggalaw ang Cancer Lancer dito. Pero tignan natin. Rogue Knight ang last. Sabi ko sa inyo eh. Na-nostra ko na yan. Napanood ko na to. Bounty Hunter yan. Ako po. Alam ko na ang mangyayari rito. Heist, I'm so pro. Pagdating talaga sa mga ganitong mga laban, hindi na matawaran yung mga... Hindi prediction yun eh. Alam ko na talaga yun ang mangyayari. Heist. Bounty Hunter is the shit. Bounty Hunter is the shit. So, pasok na tayo sa ating in-game mga kaibigan. This is Mineski versus Team Ice. Recap of the heroes. Kuku on your Queen of Pain. Jesse Dash on his signature Baratroom. Gio on the Lion. Juice using the Phantom Lancer. And Owa with his newfound friend, the Bounty Hunter. At dahil binabati natin si Owa, binabati natin si Lay Barbie na siguradong nanonood. Ang kanilang mga girlfriend, binabati ko, Yam, manager, nandyan. At kung sino-sino pang nanonood para naman dito sa lineup ng Team Ice. It's B-Boy on your Earthshaker, Justin on your Nevermore, JJT on your Center Warrunner. It's Kle on your Skyrat Mage, and Paparazzi on your Sven. At ako, iba ang item nitong Sven natin na ito mga kaibigan. Stout Shield, Side Tango, at ang mahiwagang mangga. Alam mo, Pilipino lang ang dapat gumagamit ng mangga dahil native sa atin yan. Pambansang prutas natin yan. Meron ito, si Owa, the Bounty Hunter. Tignan natin ang gagawin ni Owa. Tatanawin niya yung kalaban. Tinatanaw-tanaw ni Owa mga kaibigan. Yan maganda. Bounty Hunter. Tamang boso gamers lang mga kaibigan. Binubosohan niya lang kung nasa yung mga kalaban. Okay. Nandito sila mga repa. May dala sa mangga. Oop. Ang skill. Sige na natin. May sentry wards dito. Nilapag na ba nila, may nilapag na ba sila ng sentry wards dito? Hindi, binigay nila sa top lane yung isang wards. O ito, so may observer dito. Ay, nasa yung sentry. Hop, buwa. Naglagay ng defensive board dito. At susubukan ni Owang lumain dito mga kaibigan. Apat ang nag-aabang. Tinatanaw lang ni Jesse Bash. So, Jesse Bash hindi siya bababa rito para i-contest pa tong rune na to. Instead, ibibigay niya na to dahil alam niyang apat yan. Samantala, Owa, sneaky share ng galawin coming in from Kuya O to the Wa. Owa, ang big boy player ng Mineski Gigabyte. Cancel muna nyo ang mga pabati nyo. Wala muna pabati portion na magaganap dito mga kaibigan. Bawal tayo magpabati. Ito. Tingnan natin. Meron daw sentry ward. Nagkakaamuyan mga kaibigan. Queen of Pain and SF mga kaibigan dito. Merong sentry ward sa matindi-tindi. Kuku Martin, meron siyang pinadala rito. Deny. Tingnan natin ang labanan dito. Ni-race. Nainis mga kaibigan. Mukhang mainis. Ito. Chinarge na. Chinarge sa mga kaibigan. Binanggana ng space cow. Susubukan nilang harasan dito pero hindi ganun kalaki, hindi ganun ka-significant ang damage. Pero enough space created for Kuku to at least ayan, para makuha niya yung mga kailangan niya farm in order for Kuku to get the early battle dito sa laban natin na to. Jesse Bash is just creating space for Kuku in the mid lane dito and they are now letting Owa farm mga kaibigan dito or gain some level.
Itong si Owa dito sa offlane dahil alam nila si Owa magiging effective yan once pa naging level 6 yan. Samantala mid lane Kuko Martin, amang diskarte lang, silipin natin. It's Phantom Lancer and Queen of Pain leading all heroes pagdating dito sa early laning phase natin. Ito, saka na naman. Tignan natin dito. Centaur War Runner up against a Lion and Phantom Lancer. So, medyo makakakuha ng XP ang Centaur War Runner dito. So, kalma lang. So far, so good. Kalma lang ang mga kabilaan ko pa nandito. Wala po nang magpadala ng bugso ng damdamin. Pero alam natin, ang Pinoy Gaming, pag nagsimula ng Rumble, Rumble talaga dito. Pero Jesse Bash, so paamoy-amoy lang dito. Tignan natin mga kaibigan. Hintayin lang nilang ma-charge yan. And Kuko now sitting at level 3. I think they will have enough firepower to take down this SF with just less than 500 HP. Kaya nilang patayin niya kung gugustuhin nila yan. Pero alam yan syempre ng Ice. Kaya nga yung Earthshaker nila nandito rin sa likod ng SF trying to cover. Ito na, Baratomb. Tingnan natin kung ikakasana nila ang Charge of Darkness dito. Earthshaker is here. Tingnan natin. Whoop, Shad. Nako. Nagkakasaikuhan mga kaibigan. There's the race. Walang fissure. Ito ang charge coming in. Mukhang Mineski ang bibitaw dito. Babanggay ng Baratron mga kaibigan. There's the bangga. Here comes the fissure. Tingnan natin kung mapapatay. Race. Rumay sa likod mga kaibigan. Medyo bambol naglalawan. Coming in from SF. Nabalo siya mga kaibigan. Akala niya tatlo yung kalaban. Pero isa lang. And just like the first game, it is the Philippine team getting the first blood mga kaibigan sa laban natin na to. And it will be Kuko Martin getting that first blood, that much needed first blood gold dito sa laban natin na to. So he will have an advantage over SF in the mid lane. Samantala Jules, being Jules, is 15-4. Gondar, the bounty hunter, going down mga kaibigan dito sa bottom lane. And Team Ice, makakapunta na rin sila sa scoreboard natin. Samantala ito, level 4 Centaur War Runner. Ito ang problema ng Mineski. Hindi nila na-deny yung experience dito na dapat hindi nakukuha ng Centaur War Runner since they are playing this lane 2 versus 1. Delikado yan. Jesse Bash, bumalik na siya sa linya rito mga kaibigan. Siya na ang lilinya dito sa offlane. At ito na ang Bounty Hunter. Pero merong sentry wards dito sa mid lane. So Bounty Hunter, hindi siya dadaan dito sa mid lane dahil alam niyang may sentry wards. Queen of Pain is 20 and 10 in terms of CS. SF is just 9 and 2. So we know Kuko is having a great start. Now approaching level 6 dito si Kuko with just under 4 minutes into the game. Napakabilis niyan para sa isang Queen of Pain. And ang magiging susi ng tagumpay dito for Mineski is the first rotation for me ni Kuko with that wave. Yun ang unang magdadala niyan dito. At ito, tignan natin. At eto, there's a charge going into the top lane mga kaibigan. Spirit Breaker, nagmamadali. Pwede nilang i-go yan kung gugustuhin nila. Hindi napapansin. Eto, oh my god, tinigil ng mga kaibigan. SF is here. Susubukan patayin. Nagkakabakbakan. Nalason si SF mga kaibigan. Pwede siya mamatay. Mamamatay ang Earthshaker. Tignan natin kung tutuloy ang habol. Queen of Pain with a double damage rune. Kuko getting his second kill of the game. At again, haras ang SF dito. And eto na si Kuko Martin getting a double kill. Dahil mamamatay sa lason ng SF. So Kuko Martin is now with 3 kills dito sa laban natin ito. So killing spree for Kuko Martin. At maganda yan. Getting early kills for Kuko without even reaching level 6 yung particular point na yan. So ngayon, pwede pang dumami yung kills ni Kuko dito dahil level 6 na siya. Silipin naman natin ang bottom lane mga kaibigan. Nagaganap dito mga Reta, ang pre-farm din etong Rogue Knight ng team ng Ice. At ito magiging kalaban talaga natin dito pagdating umabot ang laban natin ito sa late game dahil alam mo naman, Rogue Knight is a Rogue Knight, Ben is Lord. Pero there's a charge coming in to the top lane mga kaibigan. Jesse Bash nagmamadali. Sina-charge niya rito na Centaur War Runner. Mukhang aabutan 4 na hero dito. Maganda ang timing ng balik. Sinaksak na mga kaibigan. Tinarakan na sa tagiliran. Binangga ng 4 na bangga ng Basa Elsa sa Dasa Gaming. Patay. And the Mineski getting their 4th kill of the game. Pero sana wag muna tumugdog ang bandang intro boy mga kaibigan. Hindi ko matitiis yan. And SF going down again. Queen of Pain being chased down here by the Skyrock Mage. And he will go down. And the streak will be ended dito mga kaibigan by the Skyrock Mage. And that is a much needed kill on the side of Team Ice. Pero SF again going down for the 3rd time dito. And Kuko showing dominance in the mid lane
At sa mga haters ni Kuku na sinasabing dapat siyang palitan, what's up haters? Sabi ni Kuku. Pero ito talaga, Rogue Knight na 36 and 19, may mangga, mayroong power trends, mahirap pigilan yan, Jer. At Jera, matala, nasa na si Baratrum mga kaibigan. Baratrum is now level 5, he is now on the mid lane. Skyrat Mage, nang i-spam dito pero wala siyang item. Sipin natin ang ating grab going 7 minutes into the game. Mineski, they are leading by more than 500 experience into this game to more than 2,000 in terms of gold. And this is a very early lead for Team Gigabyte Mineski. At mukhang lahat ng Team Pilipinas all business dito mga kaibigan sa Mineski Pro Gaming League Southeast Asia Grand Finals. Central War Runner is now at level 6 pero hindi niya pa nilalagay yung point niya doon sa Stampede. Ito na, meron ng Stampede mga kaibigan dito ang Central War Runner. So kailangan mag-ingat ang Mineski dito dahil may pang disengage and engage dito ang Team Ice. Ice lang yan, sabi nga nila Ice Chill. Kaya nga Ice ang pangalan ni Chill lang yan, Chill. Pero the Bounty Hunter stalking etong courier dito and he will probably get the kill on this courier and binalit kinuha yung bote. Pero, naku po, mai-snipe nga ni Otto Dawayan. And napakalaking nito, kawalan. Sinaksak, tinarakan ni Owa mga kaibigan. Pinitas na parang prutas ang unbox yung manok dito. And no courier para dito sa side ng Team Ice. And this will hinder etong item progression nila. Since kahit makakuha sila ng pera, hindi naman sila makakabili. And SF, magiging prone siya sa kills dito. Dahil sa deaths pala, dahil wala na yung bote niya ibig sabihin hindi na siya ganun makakapag-spam. While Kuku Martin is enjoying the rune dito mga kaibigan, kita mo sip-sip lang, kuha ng bounty rune, and they are now heading towards the top lane. Skyrat Mage will be their target, nakita nila they have vision dito sa position ng mga kalaban. Ito, Baratrum will try to go for charge mga kaibigan, binato, tignan natin, ito na ang basa Edsa, susubukan banggain, binangga sa mukha, naka-silence sa mukha dito, Rogue Knight mag-instant, mali ng hinabol, oh my god, mali ng hinabol, pwede makapag-blinking dito, there's the Fisher, there's the Impel, Sven, sumama ka pa, bakit ka nag-iinas sa dyan, Kuku Martin, battling, Scream, he will get another kill. Skyrat Mage however, hinaharas dito si Kuku. Skyrat Mage is low on HP and there's the Finger Mineski with a 3-to-1 trade. SF nandito, susubukan manggulo. There's a Fisher, they will get the kill on that Baratrum. Phantom Lancer will disengage. Buyback coming in from the Earthshaker, but Mineski convincingly winning that engagement. 4-9 is the score. 5 kill advantage going into the Filipino squad. Queen of Pain namatay sa pagkakataon na yun, pero another death. Pero ang maganda ron, napigilan nila yung pagyaman ng Sven dahil si Sven is forced to use TP, yet namatay siya dito and space created para dito sa Bounty Hunter, which is now eto na, approaching level 6 at malapit na makuha yung track niya, which is isa sa mga component para palakihin pa yung kalamangan ng Mineski dito. Dex, pakuha naman water. Sorry At ito, Baratrum mga kaibigan ni Mr. Jesse Vash. Makikita natin ang network mga kaibigan. Queen of Pain is leading the game with 4,800 in terms of network mga kaibigan. Napakalaking discrepancy niyan over the Rogue Knight, which is the leading hero in terms of network para naman doon sa Team Ice. 3-3 for Sven, 4-8 for Kuku. At tignan natin dito, here comes the rotation coming in from Mineski. They are under the cover of his Smoke of the Sea. They are heading towards the bottom lane, but wala silang makikitang hero dito. At tignan natin kung magpupush ang Mineski dito. Phantom Lancer being chased down here mga kaibigan. Tignan natin, Jules, the GOAT mga kaibigan, is Sneaky Ser na nagpa-farm lang dito. Lion under the cover of Smoke. Tignan natin, there's the double edge. Ito na si G mga kaibigan. G na siya rito. Inimpel niya mga kalaban. Sinipsipan ng lakas. Oh no, buwan pa rito. Maybe. Oh, pero mamamatay and that is Center War Runner. Trade mga kaibigan. Ako si G na nanganganib. There's the Stormbolt Hammer. Skyrat Mage, Normal. Eto na, pero nandito ang Queen of Pain. Baratrum, charging yung tingnan natin. Rogue Knight, napalaban na. There's the track. Queen of Pain, tumatakbo, nagsumiksik, napakagandang galawan coming in, the charge, eto pa, Charge of Darkness, tignan natin, another track coming up pumawa, nabangga na naman Malaysia, but the 3-man stand, Echo Slam, changes the game mga kaibigan, and Mineski, mawalaipan sila rito, oh no, pero makakataka si Jesse Bash, and that triple stand coming in from the Rogue Knight, follow up by an Echo Slam, that is
a game equalizer going in favor of ano? Team Ice. 8-11 is the score. Medyo nadala naman ng bugso ng damdamin. And SF now farming dito. He is now number 4 in terms of net worth, but still 1,000 gold behind over Phantom Lancer dito. Queen of Pain is still the leading hero in terms of net worth. Item check tayo mga kaibigan. Baratrom ni Jesse Bash is now charging SF. Aabutan niya to mga kaibigan. Bag binangga, malabanggaan sa EDSA. Tignan natin kung habulin. Umahabol ang layo dito. Andito ang center runner. There's the race. Nagmimintis. And Mineski will just disengage. I foresee the Radiant's top tower falling shortly. Sarap ng tubig. Tubig din pag may time, boys. 2,300 viewers online. Naghihintay dito mga kaibigan. Tingnan natin, eto na. Mayroong haze rune, meron silang haze rune dito. Mineski, they are planning to go to the bottom lane. Silipin natin ang ating experience scrap. Ice, sila na ang nakakalamang, but it's just less than 500. Gold is still in favor of Mineski, given na multiple track kills ang nakuha nila ron sa laban na yun. Jules, medyo mabagal ang farming ni Jules Silicious Papabol, the GOAT mga kaibigan. Meron siyang threads dito, and Bracer, and the Ring of Aquila. Mineski, they are looking to push the bottom lane. Tingnan natin dito, at mukhang uncontested to dahil walang no sign of TP reaction or heroes going towards the bottom lane to defend this. They will pop the fortification glitch, but still, no TP coming in dito sa para sa team ng Ice. At nagkaroon ng charge dito sa mid lane. There's the trap. There's Phantom Lancer dodging yung skill. Ito na yung charge. Tingnan natin kung nagkakabulan mga kaibigan. Queen of Pain with the TP. Meron siyang haze rune dito. Wave is available. Pero Team Ice, magdi-disengage sila rito. Susubukan nilang gawin yung ginawa nila kanina. Wait for the overextension of Mineski. Ito naman Mineski. They are now heading towards the top lane. There's the TP coming into the top lane. Rogue Knight now up with the dagger. Tingnan natin kung aabutan nila yan. May haze rune dito ang Queen of Pain. Oh, yung maganda kung makita nila. And this will be, they will spot etong Rogue Knight dito. Tingnan natin kung abutan nila. Ben. Oh, nagdasa appearance. Medyo kabado mga kaibigan. Medyo kabado. Nagdasa appearance. Medyo kabado mga kaibigan na parami ang kape ng Team Malaysia. Si SF na nalumfo mga kaibigan na naka-hairdress of rejuvenation, mukhang mecha magiging first item niya rito. Samantala Queen of Pain ni Kuku Martin, malapit na yatang maabot ang kanyang Orchid of Mel level, and she is 6-3-2 dito sa laro natin. Pero unti-unti nang nakakahabol ang SF dito mga kaibigan. Na-stall lang ating laro, tumigil ang mga kills dito. And both teams playing this game defensively. Hindi rin makaabante rito ang Team Ice dahil masyadong maganda yung map control ng Mineski dito. They have the track to give them information about the position of heroes ng Team Ice. They also have the Charge of Darkness ng Baratrum. So maganda nga yung ano ng Mineski dito, yung combo nila. Kumbaga para silang mortar dito. Spatter yung Gondar, ang bomba atomika nila. Itong Baratrum na level 8 naman na sa pagkakataon na to. Center War Runner, medyo malayo pa yata sa dagger niya rito. Nauna pa magka-dagger tong Rogue Knight. And Jules Silicious Papabol, the GOAT, completing etong kanyang Drum of Endurance sa laban natin na to. At ito mga kaibigan, tingnan natin. Mineski, kailangan lang mag-ingat dito. Owa is just invading itong jungle ng kalaban. Trying to get some intel, pero andito sa top lane lahat ng hero for Team Ice. Experience is in the equilibrium. Gold consistently 2,500 going in favor of Mineski. Just free farming in the bottom lane, and now trying to put pressure dito sa tier 2 tower in the bottom lane. Jules now going for I think a Yasha or maybe a Diffusal Blade build dito. Baratrum going down mga kaibigan. Hindi natin nakita kung saan siya namatay, pero mukhang nag-OE na naman ang Gigabyte Mineski. Samantala Gio magte-teleport heading towards the top lane. Owa nandito rin sa top lane. Queen of Pain ni Kuku Martin, malapit na ang pero makamalayo pa nga yung Orchid niya rito. Samantala Jules, being Jules mga kaibigan,
farming deep behind enemy lines. Rogue Knight is tanim kaya siya, pero susubukan ilagan ni Jules Delicious yan. At hindi na susubukan ng Sven. Susukatin ng talino ni Jules Delicious, Papa Bolt. 2,650 viewers online. You are watching the Mineski Pro Gaming League Southeast Asia Grand Finals. I am Duno and I'm from Mineski TV. At maraming salamat sa panonood at pagtutok dito. Actually, there are a lot of channels covering itong mga laban natin na to. May English, Thai, may Chinese channels tayo dito. Kaya preference nyo kung saan nyo gusto manood. Pero syempre, sa mga tunay na Pilipinong sumusuporta sa TNC and Mineski dito sa liga na to, syempre mas masaya dito sa ating cheer casting. Medyo bias casting. Pero ito, Phantom Lancer. Hoy, wala siyang pan-dodgeball dito. Tingnan natin, pwede sa mapatay. Ito na Baratron, there's the charge. Binangga sa mukha mga kaibigan. Na-silence sa Baratron dito. Medyo mali ang pasok ni Jesse Bash na naman mga kaibigan. Medyo maasim. There's the track, the fissure. Tingnan natin kung ano mangyayari. Jesse Bash dying. Successive times dito mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano pinaglalaban ni Jesse Bash. Hugo Martin, pumupwesto. Ang Queen of Pain niya rito. Uy, naku po, binugaan sa mukha. Tingnan natin kung anong gagawin dito. Hop, dumidiskarte. Whoop, dodgeball ka boy. At ako po, nakatraka mga kalaban. Tignan natin ang postuhan mga kaibigan. Naghahanap ng mabibiktima ang Mineski dito. Kuko Marty, nagpapanggap na puno pero hindi niya po puwersahin ang issue. And Mineski, despite losing Jesse Bash, makakakuha sila ng tier 1 tower dito sa Mineski. In terms of tower, tabla tayo. Ay hindi, lamang ang kalaban dito ng bilang ng tower take 3-2 in favor of Team Ice. Samantala, Gio, ang Gina G na Lion, konting pagsisikap na lang, makukuha niya na yung dagger niya, which is a very big item pickup for Mineski dahil madadagdagan yung initiating factor nila, especially up against the Rogue Knight na alam naman natin may counter stand. So pwede sila mauna ng Blink in Hex dito, pero ito na, Queen of Pain, magandang item pickup to. So pwede niya na masolo ang Earthshaker, Skyrat Mage dito or even the SF dahil meron siyang Orchid of Malevolence dito. Tingnan natin kung paano niya gagamitin yan. Gondar ni Owa now up with the Backlord. Hindi ko alam kung anong bubuin niya. Pero the big item pickup dito for Team Ice is that their Center War Runner now up with the dagger. So double initiation na rin sila rito. Meron silang Rogue Knight or Sven. Meron pa silang ano rito, center na pwede pag-initiate. So ang kailangan lang nilang gawin dito is wait for Jesse Bash to make yung mga mistake na yun at pwede silang mag-counter go since meron silang double dagger dito sa side nila. SF, race farming, mecha completed on your SF. The next item I think will be a BKB for SF dito. Gondar continuing to work at medyo maganda ang playstyle dito ng Team Ice, realizing that there are strength in numbers dito sa laro natin na to at dahil may Gondar and Baratron dito ang Mineski, almost hindi sila naghihiwalay-hiwalay dito. Ang problema lang dito sa ganitong diskarte for Team Ice is Mineski can easily adjust to split push, pero sabi ng ano dito, Team Ice, wala na kami pakialam sa split push nyo. Uubusin namin lahat ng tier 2 tower nyo. Mineski will not look to engage instead. Queen of Pain is now pushing the bottom lane dito at pwede niya makuha tong tier 2 tower dito. Pero mabilis din dito. The fortification has been popped dito on the side of Mineski, but no TP reaction going on the side of Mineski. But Mineski, they will decide to push dito. 2 lanes mga kaibigan. Phantom Lancer ni Jules. Now up with the diffusal bait, putting pressure here on the mid lane. At ito Mineski, heading towards the uy, pero mapapatipis sila rito dahil 5 ang kalaban. Ito na, nagwala na si Sven mga kaibigan, nilabas na ang God Strength ng mga kaibigan, ang kalaban ng Torre. Alam nila walang fortification dito, trabaho lang sabi ni Sven. Pwede nating balansin dito Mineski. Ito na, chinarge siya sa baka, pero pineke, fake back, layan mo na dagger, mahusay, no, nabugahan, upos mga kaibigan, counter go, naku po, epos lang sa buka, nagkakaupo sa ng miles, hindi pa ng chinap-chap, kinuha ang Carnage mga kaibigan, Goldan, Baratron, sinagasahan ng pass, Earthshaker will go down, apat ang patay, SF na lang ang natitira, Mineski will complete a team wipe dito, team wipe by Mineski. Kuku, the only one dying on the Filipino squad, Mineski completing the team wipe. Sven ka pala, hindi ka nakagalaw, and Gio with that amazing initiation, with that surprise blink dagger coming in from Gio. Mineski winning the engagement. Palakpakan. Mahusay talaga yung mga wingman ko rito sa studio. At kasama ko na ngayon mga kaibigan ng isa sa mga original player ng Mineski, si Heartbeat Dave SK. Mineski Dave pala. Nandito po siya. Ang The Cebuano Sensation. Sa galing Dave, kumusta na? Bata ko niyan mamaya.
Ha? Punta ka Malaysia mamaya? Kasama sila? Ah. Oh! Suporta tayo eh. Oh! Saan nila papasokon sa airport? May hangover ka, sir. Bawal ka sa airport. Pero mahusay. Maganda ang pasok ni G, mga kaibigan. Naunahan yung Sven. Na-charge pa ni maganda rin yung follow-up ng ulti ni JC. Hindi nakagalaw si Sven. Nabaliw sila. Yun ang masasabi ko rin. At going 22 minutes into the game. Dahil sa engagement ngayon, Mineski is now up by 5,000 in terms of experience, 7,500 in terms of gold. And they are on the driver's seat 21 minutes into this game. Kuku Martin with an overclock. At mukhang BKB yung magiging item choice niya rito. Tingnan natin dito. Diffusalicious by Mr. Jules at meron na siyang casual Yasha. So maganda yung item choice niya. Pag may kalabang ang Sven, kailangan mo talaga ng Diffusal Blade. Any item to hinder the movement of that Rogue Knight. Ano intro? Lubos na, teamwork na yung kalaban. Boss! 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 Yeah! At dito na si Lonely, mga kaibigan. Alam ko, pupunta ako ng Malaysia ng malungkot eh. Pagdating bukas, wala tayo rin. Hindi, TNC, lakas. Hindi, pag natalo ngayon, wala tayo papanawin bukas. Hindi. Wala, sige, lulus mo to? Hindi, dalawang laban lang yun, kailangan lang manalo. Sa groups. Okay, binapalitan tayo nila dito. Hindi ko kasi alam yung format ng tournament eh. Pero tignan natin, nandito na sila. Okay lang. Pupunta ka ba Malaysia ngayon? Okay. Pupunta sila ng Malaysia ngayon, mga kaibigan. At hindi siya magkakas kasi nga punta siya Malaysia. Ako nga buta akong Baguio, hindi ko alam ba't nandito ako eh. Ay, buta ako Cebu ha? Oo, sige ka. 24. Punta akong 24. Ako, punta ako dito. Eto na mga kaibigan, eto na ang pagbangon ng mga Malaysian sensation. Pumasok sila, pero nablihin din na sila dito. Hindi nila mahanap si Kuku. Nagpapanggap na puno si Kuku, mga kaibigan. Ang panig ay nakasabit sa sanga na nabaliw. Ang lalaki nila mga kaibigan. Hindi nila alam. Sinahab na nila ang gubat. Wala na kasing gubat dun eh. Sinahab nila ang gubat dito mo. Nabaliw siya kung saan siya napadpad. Okay. Okay guys. At si Owa, mga kaibigan, may meka na. May meka na si Owa rito. Silipin natin ang ating... Is ba Malaysian team? Malaysian sensation sila. Atin ang Saba. Eto na naman! Ginugusto na naman nila, mga kaibigan. Tinrack na naman sa mukha dito si Justin. Pero this time, dalawa na silang nakatago. Yung dalawang STR na dapat nakapronta nakatago. I don't think this is a good decision. Tinrack sa mukha. Tago pa more, ha? Tago pa more. Naku, na-track tayo, bro! Eto, kakabaliwan. Nagkakasaikuhan ng dalawang mga kaibigan. Saikuhan portion. Tinrack na. Lahat nakatrack na. Ano guys? Laban pa ba tayo? Lugi na tayo sa posisyon nyo. Tago ka pa dyan. Tago pa mo. Sige, hindi nakita dyan. Nakatrack ka lang. Hindi kakita dyan, ha? Nabaliw siya, oh. Back tayo, boys. Back tayo, boys. Bad trip naman yung Gondar, sabi nila. Isang clash. Tapos, Vamos, sa clash. isang ubos yan. Isang ubos yung moment daw, mga kaibigan. Sabi ni Lon, sana mapagbigyan sila. Napabak yung mga kalaban. Palag na yan. May BKB na si Baratrum. Yan ang, alam mo. Ito Miss Luge. Si The Goat. The Goat is the Goat. Ayun. Ano yan? Malakas yan, boy. Siya nga ang co-order siya. Saka pinakamayaman. Siya ang pinakamayaman dyan sa laban. Baka Kuya Luge yan. The Goat is... Hindi pa nag-choke. Hindi. 10-0 yung kalaban sa midlon. Hindi nagjo-joke si Kuku. Binubuhat ang Mineski. Baka kop ni Kuku. Pero nung si Owa, medyo mabigat. Ayan na. Literal. Tapos ang pagtugtog. 4-1. Tapos na ang pagtugtog ng intro, boy. Pero, maganda. Grabe chimpil to, nararamdaman ko. Tapos si Paparazzi. Hindi, may ano na sila, ito na. Kumanta na ng Lady Gaga, Paparazzi. Pwede nilang fingerin to kagad, kung gugustuhin nila, no? Ay na, pumasok na. Yung ganda. BKB. Blink out. Agoy. It's a total disaster. It's a trap, pero hindi. Nasa posisyon na ng laban dito. Position. Hindi si Bash. Hindi, kasi kinasi yung ulti niya, Lon. Ito na, 3-man in play, no? Piningir yung isa, pero wala follow-up. Pero nabilis sila kasama lang. Hinugasa mo nga. Hindi mo pa nalakas. Amin ang buhay mo. Nag-regan ba? Razzi! Paparazzi versus Joseph. Tinitira na dito si Lancer nasa likod. Mineski! Will take
ubos, pati pantubos. Okay. Si Jesse, Wait, basta wait, naman. Oasis from G! Gio! Gio! Ngayon, sinabi ni Gio. Ngayon, sa mga nagtatanong kung bakit nandito ako sa lineup ng Mineski. Kuya G, ngayon alam niyo na. Alam niyo na. Kung bakit ako tinawag na si G. Guerrero! Beautiful and fair! Beautiful and fair. Dalawang beses yun. Isang initiation, isang back. Tapos, chup-chup mo, blink out ulit, blink in ulit, sabog ang pechay. Ubos ang yelo. Nag-init sila. Nag-init. Pero wala naman sila nakuha. Pero alam mo kasi ang ice, hindi mo sa weather ng Pilipinas, tanda mo yan. Lusaw yan. Lusaw yan sa init ng panahon sa Pilipinas. Kaya hindi ubra yan yung ice na yan. Lagay mo rito si Marwan yan, mga ganun. Pwede pang lumaban yan. Pero si Marwan, Malaysian yan, di ba? May echo pa rin, may feedback. Umuwi ko yung mic, baka meron dito. Meron, wala dito. Oh, easy. Wala naman sa akin eh. May echo ba yung mic? Baka sa Hindi dito. Kanina pa yan. Mamaya ayusin nyo na lang. The cursed monster has earned a moment's rest. Yung malaya mo na yung mic. Nasobran sa ganda ng galaw ni Gion. Sumabog yung mic ko. Mike, walang karaoke. Ano nangyari? Ano ba ginawa mo sa mic ko, Jay? Aray, ayos lang yan. Baka sa volume. Hindi. Check. Sinagad mo? Sinagad mo ba? Hindi. Wala naman binago sa Eto, mga guys. Makulit talaga. 2 beses na silang na team wipe dito, pero ito talaga yung paborito nilang spot eh. Kumbaga, ito yung yung battle of dito na yung Rubicon? kumbaga dito yung Waterloo. battle of pumasok na, nahuli na si O, pinakuluan na naman. Buhay pa si O, lumalaban sa cancer mga kaibigan. At hindi, si O ba yung si Queen of Pain pala yun. Boom, binangga na naman! Space Cow mga kaibigan! Huwag kang makulit, Earth Shaker, kanina ka pa papogi na papogi! Ano bang ginawa mo, Jay? Kanina maayos tong mic ko ah. Wala naman. Ikaw lang nakaupo dyan, di Oh my ba? God, my mic is doing it. It's not doing it. Ay, hindi. Suppression to. May napindot ka rito. Yung ang ginagalaw mic mo. Di ba yung nawakan mo kanina yung mic ko? Ikaw nga nag-adjust ng volume niya. Hindi, wala. Naman na yan. Dyan lang yan. Lapag na lang yan. Hold check ko nga, Deng. Ay, alam ko na kung bakit. Patay na si ano. Alam ko na kung bakit. Kasi nakatutok ko yung headset eh. Nakapatay. Si Kuko. Nakapatay ako. Sige, nakakapatayan. Dabi kaibigan. Ito talaga, may nervous factor to kung saan sa binabat yung ulti niya. Pinatay niya. Ba't matay si Owa? Namatay si... niya doon sa klaban. Meron ako, off yan sigurado ako. Naka-off yan. SF napatay niya. Kuha ka ng laptop sa sa office one. Walang sounds kasi dito, di ba? Oo, wala. Tingnan nyo sa cellphone nyo. Oo, sinabi ko na kanina, meron talaga parang mini echo. Dami naman sinasabi. Inaayos namin yung mic. Ano ba? Oo. Ba yan? Huwag na, patay mo na to. Hindi, joke lang. Susunod, pag naayos ko ng mic, maniningil ako ng 50 pesos per views ha. Joke. Pero wala, hindi mamaya. Ayusin natin yung number 2. Trigyaw na. Trigaw na galit. Maaga ba? Aga pa. Basta na? Basta kayo, ingat lang ha. Pagkakahan mo rin siya. Sige. Ingat. Punta na kami sa... Coaching? Driver, Ray. Ayaw mo. O mamaya na natin ayusin kasi hindi natin papanood yung laban eh. Anoorin muna natin. Wala na kayo, magkabilang mic kayo. Okay, Blake, pala dyan. Dito. Baka dito nga sa camera, gumana yun. Kanina pa natin niyagamit yan. O sige, kumagis. Ano nangyari? In-game mic? Silipin natin dito. Tingnan natin kung anong gagawin ng Gigabyte Mineski. Network natin, lamang pa rin ng dalawang carry ng Mineski. Hindi nakakalayo, Kuku and Jules. They are up by 15,000 in terms of experience and 15,000 in terms of gold. And walang magawa dito itong team ng Ice. Dahil ang Mineski, kampante rin sila dito sa late game potential nila. Kasi nandito si Cancer Lancer sa kanila. Meron na ngayong Manta style. At Queen of Pain now up with an Aghanim Scepter. So, more firepower going in on the side of Mineski at this point. Okay, tignan natin dito. Owa. Naghahanap ng mabibiktima na naman sila rito. Mecha for Owa mga kaibigan. Sama-sama talaga sila dito
Sama-sama na sila. United we stand, divided we fall, mga kaibigan. Sige, tignan natin kung sino mabibiktima nila dito. SF Lourdes. Mineski, nasa iba naman nag-ano rito. Nag-aabang, nagkakamp sila rito. Pero mukhang Mineski, they will now look to go high ground. Pero naka-position to counter go itong ano eh. Itong team ng Ice eh. So, tignan natin. Walang tore ang Mineski. Pero Mineski, mukhang looking now to high ground dito. It will fall like a ripe apple. Barat room. Nagte-teleport dito sa base nila. Regeneration. Haste. Silipin natin, medyo tumigil yung aggression na. Mineski, hindi na kasi lumulusob yung Team Ice dito. So, Mineski, contented na sila na mag-farm dito. At late game potential, wise lamang naman talaga sila rito. Well, walang pressure on the side of Mineski at this point. The pressure is on the side of Ice kung paano sila makakabawi. Dahil at this point, wala na nangyayari sa progression nila eh. Magkaka-item sila pero mas mabilis magkaka-item ng Mineski given na masyado na malaki yung gap. At saka mas malaki na yung sakop ng Mineski in terms of map control. So, mas malaki na yung farming area nila rito. At kagaya nito, ito, napita si G. Magandang break yan dito. And they will get a gem of true sight dito. So, that is a very good item pickup going in favor of Team Ice. Pero Mineski, mukhang kukunin na nila tong tier 1 tower dito sa top lane. And that will be denied. Pero a tower down is still a tower down dito mga kaibigan. Middle tower is learning to fear. So Mineski, 15 to 23 is the score. Wala pang nangyayaring maganda rito. Patay ang Leon Guerrero pero SM mukhang going for butterfly at this point. Mga ganyan, hindi pinapansin yan. Husay. Queen of Pain ni Cuckoo Martin. Uy, mukhang going for Shiba's Guard mga kaibigan. Armor para sa kanya rito for survivability na rin. Pero etong si Jules, hindi na papaawat. Meron ng 4,200 gold for Mr. Jules Delicious Papabal dito mga kaibigan. Ano mo na lang, patayin mo nga to. Hindi, yung bunutin mo na lang muna. Feeling ko nandyan eh. May mic kasi yun eh. Yung automatic na. Yung webcam ang ina niya. Pinatay namin yung webcam. So balik tayo dito, 15 to 23. Mineski, hindi pa rin nagpo-push. Pero pina-farm lahat ng lane. Earthshaker, may dagger na rin dito. Pero this is a 34-minute game. Dagger and arcane boots pa lang ang item ng Earthshaker dito. Sa bagay, siya yung pinupuntirya talaga rito ni Mr. Jesse Bash. Centaur Warrunner is dagger 4-stop pa lang din dito sa laban natin na to. Skyrat Mage is gem of true sight dito. Jules going in with survivability options. Heart of Taras ang pinili niyang item choice mga kaibigan dito. Wala po si Jay sa mga nagtatanong. Ito na po ang lineup ng Mineski for I think hanggang TI qualifiers. Ito na yung gagamitin nilang lineup dahil ito yung lineup na nagpa-practice sila. So sa mga nagtatanong, naghahanap ko nasan si Jay. Jay is not here. Pero hindi ba siya tanggal sa team? Pero hindi siya tanggal sa team. Anim ang player nila eh. Pero ito, naghahanap na naman sila ng mabibiktima. Leon Guerrero mabibiktima. Oh my God! Maaabutan na naman si Leon Guerrero dito. Mapipita si Gio. At mapipigilan na naman ang pagtulak ng Mineski dito dahil nawala ang real MVP, Gio. Wala po kami binabayad sa Dota 2 Lounge pag naglalagay kami ng matches doon. Sila po yung naglalagay, ginusto nila yan. Eto, Cuckoo Martin mga kaibigan. Dumidiskarte dito. Dumidiskarte. Try to split po si Cuckoo Martin dito. Pero Skyrat Mage daw mamamatay. Nasaan ba si Skyrat Mage? Hindi, buhay.
Pero ako kailangan siguro ng damage item pa nitong si si Jules Silicious eh. Kulang pa to eh. At least kahit DPU level 2 para talagang makate. At yung mga bida-bida sa chatter scripters natin na nagbibigay ng kanilang mga opinion tungkol sa lineup ng Mineski, wala kayong magagawa. Buo kayo sarili nyo team. Pwede naman yun. May management na team. Hindi basta-basta nagtatanggal, hindi basta-basta nag-ano. Yan ang rito. Kaya easy lang kayo. Huwag kayo magpadala sa mga bugso ng damdamin. Huwag kayo maniwala sa mga kwento-kwento. Pero ito, Roshan has been slain. Cancer Lancer will get that Aegis. And I think it's time for Mineski now to go high ground. Pero layo na naman, hindi pa na naman tumutulak ang Mineski rito. At mukhang ano pa kayang hinihintay ng Mineski dito. Lamang eh. Pero ito, pipitas na naman yung kalaban dito mga kaibigan. Pag nabiktima na naman sila rito, oh no, this will be a total disaster. Ito nga, Echo Slam. And just like that, Mineski playing ng kampante masyado. And just like that, two of their heroes going down. And that is now anong ilang gold swing yan? Nasaan yung ating fight recap? Walang fight recap, lalabas. Pero medyo nasa mali Mineski ron ha. Hindi sila nagsasama-sama, masyado na lang ina-underestimate yung kalaban. At this point, given na masyadong malaki yung kalamangan nila, pero napitasan tuloy sila. At kung sakaling magkakaroon ng engagement dito at magba-buyback sila, kawawa naman sila, arugay mimengay sila rito. Ito na, tuwasok na naman si Leon Guerrero mga kaibigan. Tignan natin, there's the impale. SF, nahabol, oh no, Jules Silicious, napalaban ng mga kaibigan, tignan natin kung paano tatakbo. Here comes Konda, nagkabakbakan, pero mga ilusyon pala ang lumalaban, nahirapan na sila sa mga ilusyon ni Jules Silicious, papapol. Eto na, Leon Guerrero will try, impale, mayday, eto na mga kaibigan, ang ganda ng tago mga kaibigan, nagkakabakbakan, shuriken toss, track sa mukha, Jules, spear sa mukha, inubos sa mana, walang magawa, i-happy baller, patay si Earthshaker dito mga kaibigan, isang patay, nagpupula sila para mga snatcher dito ng Team Malaysia, ang Team Ice ng Malaysia pala. At napalaban sila, kita mo yun, illusion pa lang, napalaban na sila. Pero kailangan mag-ingat ng Mineski, bawal ang ganun boys. Ewan ko mga kaibigan, parehas din tayo ng tanong, bakit ayaw mag-push puro farm? Di wow. Pero napitas ng Skyrat Mage dito. Pinitas ni Barat. Ay, ito na yung sinasabi ko. The most effective item for Baratron, Silver Edge, Shadow Blade or Silver Edge tas charge para hindi ma-avoid yung collision course. At masasaktan talaga, pero ito naspatan nila mga kaibigan si Leon Guerrero mga kaibigan. Tignan natin, naglagay ng wards, tignan natin kung machi-check niya mga kaibigan. Uy, dire-diretso yung manok, walang pakialam, nabero mga kaibigan. At sa ikalawang pagkakataon na pechay siya rito, nag-exhibition pa si SF, susubukan pa mag-rekem dito. At ito, grabe na si Jules mga kaibigan, the most grabe explosive move ever, overextending by Mineski, pinasok na mga kaibigan. Tignan natin, what's the plan stand? No Skyrat Mage at this point. Jules will take down this tier 3 tower, and it will be again Mr. Jules getting that tower. Queen of Pain ni Coco Martin now up with a Mystic Stop at Shiba LaGuardia na yan. Haste. Ito na kami. Aakit na si Boss Jules, tinrak sa mukha, nakita mo. Grabe si Jules, sumatakbo-takbo pa ron. Lance lang mga kaibigan, ubusan ng mana. Outsu! Grabe na ubus ang mana ni Sbelo. Pinagpapalo ng mga ilusyon mga kaibigan. Oh no! Pinatayo ng ilusyon. Dahil lang sa isang spirit lance na baliw sila rito. Tumakas na si Jules. Pumasok na, SF ang gusto niya rito. There's the charge on the Earthshaker mga kaibigan. Lance on the SF. Inuubos ang mana. And Jules, mag-isang tinatapos ang laban mga kaibigan. Chinarge na lang! Sabon sa mukha! Finger sa balbon! Echo Slam, it catches everyone. Pero wala pa rin namamatay. Phantom Lancer mamamatay pero may Aegis of Immortality. Queen of Pain will blink out. Regen sa mukha. Jules susubukan tumakbo. Hinahabol siya ng buong barangay. Parang snatcher si Jules.
Pero the damage has been done mga kaibigan. Babalik tayo dito. Hinigupan, sinupchok mama. Pinor-stop out. Tignan natin kung anong nangyayari. Pero wala. Mahirapan ang ano rito, ang Ice Baby. Dahil babalik at babalik lang ang Mineski. Wala na kayong BKB, wala na kayong Ecoslam. Meron kayong one hit wonder para pigilan kami. Pero si Jules, nilalabanan ng meta mga kaibigan. Nilalabanan ng rules ng laro. Nilalabanan ng rules ng laro mga kaibigan. Nilalabanan ng backdoor protection na tinatawag natin. Ubos ang mana. Shiba la Guardia. Tingnan natin. Si Jules ang gusto nila rito. O sige, sama-sama natin saluhin. Wala na akong pakialam sa nararamdaman nyo. Basta ako, gusto ko manalo dito sa Malaysia. Jules is all business. All business, man. Split open. At nakita mo yung Lansas Bane? Nung in-spirit Lansas Bane, hinabol lang yan dito. Muntik pang mamatay. Aray ko po. Diyos ko Lord. Illusion. Uy, sino ulit? So, tignan natin. At Kuko Martin, may addition. Oh, the butterfly's wheel, mga kaibigan. Juice with the butterfly. Heart butterfly, manta style, and diffusal blade. For the GOAT, the greatest of all time, Jules Licious Papa Ball. Pero nakakuha na ng Mineski ang objective na una nila. Pero balik sila sa pagpapal dito. Wala, nabasag na ano. Buyback na lang. Nakakuha na ng buyback. Wala na kayo ng buyback. Pero at this point, hindi mo mapapatay ito eh. You cannot kill the goat eh. Yung sabihin nga, nanghiyak sa isang spirit yun. Isang pero si SF lumalaban sa ano ng buhay. Sa pagsubok ng buhay dito. Bumili ng butterfly mga kaibigan si SF. Radiant's bottom tower Pero is si Phantom being Lancer dire-diretso lang attacked. dito. Phantom Rush lang ang laban. Phantom Rush ka boy. Phantom Rush ka boy. Pak. Ayun na po. Dumami na. Tapos Diyos, mag-isa na lang, ano na to eh, bubuo na to yung sariling basketball team eh. Ano na lang to, isang, ano pa, diffusal blade level 2. Wala nang pakialam si Jules na nararamdaman nila rito. At this point, wala na akong pakialam, sabi ni Jules. Tatapusin mo na to. Si Jesse Bash, ang, ito na, naka-silver edge na mga kaibigan. Panoorin natin kung paano gagamitin. Iniwan ng outlet sa network. So silipin natin dito at mga boss tayo ng mga toxic na tao sa chat natin. Oy, moves like Yamate. Where na you? Dito na mi. Mineski. Invisibility. Tahimik lang ng konti. Bahagyang ano lang. Radiant's bottom tower is under Best of attack. one lang to mga There is kaibigan. little it can do. Hindi na makalabas ang Team Ice dito. At ang gold lead natin is now 30,000 in favor of the Filipinos. 20,000 plus in terms of XP. Well, Jules is leading almost 10k over SF, which is the leading hero in terms of network para sa team niya rito. Kasi na si Cancer Lancer, nagpaparm pa rin. Ewan ko na pinaparm ni Phantom Lancer dito mga kaibigan, hindi ko na rin alam kung bakit nagpaparm pa sila rito. Pero si Jules kasi built-in yun sa utak niya eh. Built-in ang mag-farm kay Jules eh. Ewan ko Mineski, pag, alam mo, isa sa mga hindi ko alam ba hindi natututunan ng Mineski ang pagtapos ng laro. Last resolution TP. Manang TP. Dapat hindi. At oo, tama kayo. Maganda pinapakita ni Mr. Jesse Bash dito. Lancer, nag-teleport sa base para maiba naman. Eddie Wow, bumili ng diffusal blade level 2. Ano ang bubuhay nito? Hyperstone, Kiras. Diesel. Hyperstone, Kiras. Wala. Dumaan lang siya. Baka naghintay na lang ng Aegis. Oo, mukhang yung nga hinihintay na Mineski, the Aegis of Immortality kasi may slot si Jules eh. Na hinihintay. Samantala si Gio, ito na. Piniping na nila. Lalabas na yan. Punta dito. Samantala si Jesse Bash, taong gubat din dito. Alam mo, sabi ni Jesse, mabilis naman ako makakalapit sa kanila eh. Easy ka lang. Worthy tribute.
At eto, nandito na Mineski. Eto na si Roshan nag-respond na, pero mayroon ng AC rin dito tong si Rogue Knight. Tingnan natin kung makakakita tayo ng contention dito. Pero Jules, nilalabanan na mag-isa dito si Roshan. Ay alam naman natin hindi tumitira ang illusion dyan. Kaya eto na si teammate Bash to the rescue. To the rescue to the GOAT. Pampabilis ng atake. Aegis ang inihintay na Mineski para makapag-push sila rito. And that is Aegis. So saan ang punta mga kaibigan? Pag ito Mineski pumunta sa gubat. Naku po. Like the bottom. And we are now waiting para sa magiging huling engagement dito sa laban natin na to, dahil pag natalo ang Ice dito sa sarili nilang turf, in their own turf, this game's gonna end, yo. Umasok na si Jules. Binato na ng Lance dito mga kaibigan. Aray ko, ang sakit oh. Hindi, kinasa ng glimmer kick. Radiance Bark has Pak! grown thick. Aray! Oh! Radiance Dahil lang doon sa nag-iisang ilusyon na yun. Binugahan. Binugahan ni Jules. Ay, ni Coco Martin. Oh, ito, nagkakita na. Oh, blink out lang. Tabi-tabi pa. Lumaban na. Kaubusan na lalaki mga kaibigan. Binangga. Charge si Baratron. SF, nakikipagdigmaan. Sven, namamalo sa mukha. Naku, napalaban na. Naka-godstraight dyan. Pero si Leon Guerrero, inimpel mga kaibigan. Inimpel ni Leon Guerrero. Hinampas ka lang siya ni Sven. Ayun, walang mana si Sven. Si Paparazzi. Paparazzi. Sinacharge pa malayo pa lang. At mukhang this could be the end of the game mga kaibigan. Buyback. And Jules is still alive and kicking. Hindi man lang nagamit ang Aegis, and Mineski will get their secondary set of rocks. At eto na si Jules Silicious mapabol. Pop, trabaho lang tayo guys. Trabaho Pinoy lang. Okay. Dagon 3. Dagon 3 by Dagon 1, Dagon 2. Radiance middle Kita mo tower yun? has collapsed. Radiance middle tower is losing its foundation. Alam mo, Pinoy lang ang gumagawa ng basag wheel na yan. Dati happy fit lang yan. At eto mga kaibigan, Middle tower has fallen. Jules, There is still trabahong marino mga kaibigan, minamanahanil. Oh, grabe namang engagement dyan. Hindi na pinagano na kalaban. Dalawang patay. Gusto nilang tapusin to. Winas one. Susubukan nila pasukin. Pumasok si Coco Martin, medyo bad boy. At mamamatay si Coco Martin dito. Pero si Jules ay nagtatrabaho gamit ang kanyang mga ilusyon. Susubukan niya pa dumipesa. Pero wala na kayong magagawa. This is the end of the road. Jules will finish it. And I am the GOAT. I am still the GOAT. Even in Malaysia, Jules Mineski taking this game. Lakas. So, ang susunod dating laban, 5 pa ata. 5 o'clock para mga kaibigan, Mineski versus 5 Eva. So, babalik tayo mamaya. Hindi, pero pwede magkasidenki. Mga ibang game. So, But, yun nga,